Magandang lalaki ho ako ngayon. Lunes ng gabi. Sana all. Okay na. Kasama ka dyan. Today is the 5th day of the month of August. Araw ho ng Lunes, gabi ng Lunes actually. At tayo ho ay magsasama-sama hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Ito si Brother June Banaag, ang paanyaya namin sa inyo. Samahan niyo po kami until 11 o'clock. Nakakatuwa, over the weekend kami nung apo ko, nanonood kami kay Kaloy. Yulog, galing talaga. Very nakakakilabot, ano? Ang galing talaga ng bata. Makita mo sa katawan niya talagang handang-handa yung katawan niya. Congratulations sa mga Pilipino. Meron pa si anong pangalan nung buksingerang babae? Ang pangalan nalimutan ko na, si Nesty Petesio. Oo. Nesty Petesio. Galing din siya. Kaya lang parang irritable siya dun sa kanyang headgear. Parang gano'n niya sa headgear niya. Parang nakakawala ng focus yun di ba? Well, anyway, nanalo din, di ba? At least nakalusot siya sa semis. Ang talagang kinatutuwa natin, si Kaloy, at saka meron pang isa, may isa pa. Si Kaloy, CJ Ubiena, oo. Yung sa pole vault. Yun. Galing talaga ng Pinoy. Bakit itong si Kaloy na dalawang gold, bakit si Kaloy ang mainit ngayon sa social media? Bakit? Kasi yung nanay ni Kaloy at yung mga statement ng nanay ni Kaloy hindi umaayon doon sa mga pangyayari. Ang sabi di umano ng nanay ni Kaloy, she is not proud dahil itong si Kaloy ay kuripot. Kuripot at hindi yata siya nasusuportahan ng kanyang anak na si Kaloy. Yon. Wala daw utang na loob. Siya ang nanay na nagbigay ng buhay sa kanya. Ako naman, ha? Nanay, wag naman ganyan. Si Kaloy may buhay na siya. Binata yung tao at naghahanda yan ng kanyang kinabukasan. Dapat ang mga magulang sumusuporta sa mga anak at hindi utang na loob ng mga anak yung isinilang sila sa mundo. Sige nga, balikan natin. Hindi utang na loob ng mga anak na isinilang sila sa mundo. Kaya isinilang yan, kagagawa natin yan. Siya at yung tatay ni Kaloy. Tirik ang mata ninyo nung ginagawa ninyo si Kaloy. Diba? Pagkatapos isisisi mo sa kanya na isinilang siya sa mundo, ikaw nagdalang tao sa kanya. Totoo yun. Pero ang utang na loob ng mga anak, hindi po yan binabayaran. Kusang ibinibigay ng mga anak ang pagganti ng utang na loob sa mga magulang. At yan ay nangyayari kapag mahusay ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Kapag nagturo tayo ng value sa ating mga anak, alam ng anak natin kung gaano kaimportante ang pagiging magulang natin. Hindi po sinisingil ang utang na loob. Huwag tayo masyadong materyoso. 9:43 na Alam ba ho ninyo itong oras na ito? Tayo nadidinig sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. At tayo po ay kasabayan napapakinggan at napapanood din po sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na lang po ang ating live stream sa ating episode tonight. At syempre mga kapatid, i-follow, like, share ang ating pong social media accounts. Meron po marami tayong social media accounts. Ito mga platforms natin. Ito ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget, i-subscribe po ang Radyo 5 True FM YouTube channel sa Yellow Basket. Press the Yellow Basket.
At para ho sa mga nakikinig ngayon sa atin na gusto makibahagi sa ating programa, maaari kayo magbahagi ng inyong kwento ng buhay, kwento ng mga kasaysayan ng pag-ibig, tagumpay, whatever, or problema na gusto po ninyong idulog sa programa natin. Para sa ating counseling portion, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Yan ho mga hotlines natin. Pagbabalik natin, ihahatid natin sa inyo mabuting balita sa araw na ito ng Lunes. Ngayong araw na ito ang pagdiriwang ng atin pong dedication ng Basilica of St. Mary Major. Kung kayo po ay napunta na sa Roma, isa ito sa apat na basilika. Andiyan ang St. Peter's Basilica, andiyan ang St. John Lateran, nandyan ang St. Paul outside the walls, at ang St. Mary Major or Basilica de Santa Maria Maggiore. Dito sa Basilica de Santa Maria Maggiore, matatagpuan po ninyo ang original crib. Original crib kung saan si Jesus ay nahiga nung siya ay nandun sa sabsaban. Yung bahagi ng crib na yun, nandyan po sa Santa Maria Maggiore. At dyan din po nagpupunta ang Santo Papa bago umalis ng Roma at magpunta sa ibang bansa. Dumadalaw at nagdarasal ang Santo Papa dyan po sa imahen ng Mahal na Birhen, dyan po sa Santa Maria Maggiore. It's a beautiful, beautiful basilica. At, ito, isa sa mga pupuntahan natin sa pilgrimage natin sa October 5. Santa Maria Maggiore, St. John Lateran, na ang St. John Lateran ang mother of all churches all over the world. Diyan ang unang basilika kung saan nanahan at nagpatakbo ng ang Santo Papa ng management ng simbahang Katoliko. Unang-una yan, bago pa ang St. Peter's Basilica. Yung St. Peter's Basilica, ginawa yan nung bumalik ang Santo Papa galing sa Avignon, kung saan yung Dominican Saint na Saint Catherine of Siena, inutusan ng Santo Papa na bumalik sa Roma, huwag siyang magtigil sa Avignon, bumalik siya sa Roma sapagkat doon siya nakapwesto. Sinunod yon ng Santo Papa, kaya itinayo ang St. Peter's Basilica. And then, St. Paul outside the walls, dito naman po pinugutan ng ulo si San Pablo. Yan. At ngayong araw na ito, atin pong inaalala ang dedication ng Basilica de Santa Maria Maggiore. 9:47 is our time. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, ika-5 ng buwan ng Agosto. Ang araw na inaalala natin ang dedication ng Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 13 hanggang 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming taong yun. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit nating nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan niyo sila ng makakain, sabi ni Jesus.
Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin niyo ni rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ay doon sa mga pilgrims na nakasama natin, natatandaan po ba ninyo yung lugar kung saan naganap ang pagbabasbas ng Panginoon at pagpaparami ng tinapay? Yung lugar na kung tawagin natin ay Tabga. No? Tabga. Ito'y malapit sa dagat ng Galilea at doon po naganap ang pagbabasbas ng Panginoon ng tinapay at 2 isda na pagkatapos niyang basbasan, ipinamigayon sa mga tao at may natira pa sila na napakaraming 12 kaing ng tinapay ang sumobra at marami pang isda. Yun. Overall, ang nakakain po ay 5,000 lalaki. Now, 5,000 lalaki, tandaan po natin, sa survey nung panahon ni Jesus, hindi isinasama ang mga babae o mga lalaki na bata o yung mga bata, hindi kasama sa survey yon. Yung mga babae, mga second class yan, hindi yan sinasama. So, mga lalaki lang. 5,000 lalaki ang nakakain. Pagpalagay na natin, kasama ng mga lalaking yan ang asawa nila. Di 10,000 yon. Kung may 2 anak ang bawat isa, di ba? Can you imagine kung gaano karami yun? Anyway, ito ang bahagi ng ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love na ating mapapanood. Dito po ay napanood kanina sa Face to Face sa TV5 na sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Narito po ang episode na ating tutunghayan ngayon. Ang titulo ng episode, Nasira ang pedicab ko nang makipark ako sa iyo. Ibig sabihin, malamang-lamang ikaw ang sumira noon. Alamin ho natin ang detalye ng episode na ito. Panoorin natin. Problema, ano yung nirereklamo mo? Nireklamo ko po si Jack kasi yung nangyari po sa akin na ang ginawa niya, sinira yung yung upuan, saka yung salamin ko, saka yung gulong ko, binutas. Nang Pedicab ko po. Pedicab? Opo. Nagpabarangay na kayo? Babarangay po sana ako, kaya lang yung asawa ko may sakit, kaya hindi ko po dinagdagan na ng problema. Okay, pero alam niyong delikado yan nung June kasi ang alam ko sa mga ganyan, nauuwi yan sa mas malalim na engkwentro. Diba? Kasi mga lalaki kayo, unang-una, at na-expose kayo sa kalsada, katulad ng mga utility vehicles na minamaneho ninyo. So, kailan at paano nag-umpisa itong problema nyo? Itong nakalipas po 2 linggo na po ngayon. Ngayon, nag-aanap po ako ng mapaparkingan ko ng sidecar. Ito pong nakasama kong trabaho, yung tropa ko. Inano niya, may alam akong parking yan doon sa tapat ng bahay ko. Ngayon, sige, pwede ba doon? Oo, pwede. O, ganito na lang. Sabi ko, kada park ko, magbibigay na lang ako sa ilang 20. Bukod po sa 20, minsan, nangingirit siya ng pandagdag, gano'n. O, sige, ganito na lang. Pagkakatiwala ko yung bike ko sa'yo sa tapat mo, dapat walang mangyayari. Oo naman daw siya. Eto na, yung mga nakalipas ng 3 araw, yung bike ko, bakit warat yung upuan ko? Kaya mahal-mahal ng paggawa ng upuan, rubberized yan eh.
Oo. Eh, sa poster ko pa yung pinagawa yun eh. Tsaka yung salamin ko ng side mirror na tanaw ko yung tao sa likod, nawawala rin. Tapos yung gulong ko, bakit butas? Eh, wala naman akong pwedeng Buti may natira pa tatanungan. sa pedicab nyo, Manong. Di ba? Anong sabi ni Jack? Eh, sabi naman, Jake, hindi ko alam. Eh, paano hindi mo alam? Eh, sa'yo ko nga pinagkatiwala. Ba't meron ba siyang galit sa'yo? Ano sa tingin mo? Kung, hindi ko po alam kung may galit ba o ano eh. Kasi Pero nagkasama bakit siya po kami sa papayag? trabaho niyan eh. Bakit siya papayag na mag-parking doon kung okay, kung meron siyang galit sa'yo? At magbabayad ka, di ba, ng 20 pesos? Nagbabayad ako sa kanya, kada parking ko sa kanya. Kada parking ko po yun, nagbabayad ako. Kaya ako tinatanong para malaman natin ano nangyari. Pero siya rin ang sinisisi ni June kung bakit nasira ang kanyang pedicab. Kuya Jack, pasok! Jack, dapat mo bang panagutan ang nangyari sa pedicab ni Mang June? Hindi po, ma'am. Ano ba ang nangyari? Anong totoong nangyari at ba't nagkagano ng pedicab ni Mang June? Pinabantay po niya kasi sa akin yung pedicab niya. Hindi ko po mabantayan ng 24/7 po yun kasi mabiyahe po ako ng jeep eh. Okay, so gaano nakatagal na nakaparada sa'yo? 2 linggo na po. 2 linggo. Pang ilan ng pagkakataon na gano'n nang nangyari? Nawasak, natanggal, nawala yung side mirror. Mga 1 linggo po may higit. After 1 week, nangyari ito. Wala bang CCTV sa labas? Wala po, ma'am. Wala kayong CCTV. Bakit nangyari ito, Jack? Kasi ano ba ang nagalit sa'yo si June? Pinagbibintangan mo ba si Jack, Mang June? Opo, ma'am. Pinabibintangan Siya ako po niya. lang kausap ko eh. Sabi niya naman, di rin niya alam. Ba't hindi mo nga alam? Kasi ikaw nga yung pinagbabantay ko dyan. Kasi kada Okay. parking ko, nagbabigay ako sa kanya. Ma'am, di totoo yun. Ano yung hindi totoo, Jack? Ma'am, na nagbibigay siya sa akin. Sinasabi ko, hindi ko magawa lang po ng story yan, ma'am eh. Hindi ako gagawin ng story. Never ako. ka nagbigay o nagbigay naman siya? Nagbibigay po siya sa 10 piso pero hindi lang po ganun kalaki. Okay, para sa parking na mabantayan mo, medyo maliit yun ha. So, gusto nating malaman, kung nawawala, dyan ba sa lugar ninyo ay may nakawan Opo, ma'am. na nagaganap? Okay, ang hirap kasi nung June, nabasa mo pagbintangan, kung open naman yung parking. Diba? Mahirap dun eh. Mahirap eh. So, bakit mo pinipilit na si Jack ay talagang ang gumalaw at winasak yung bangko Oo, anong mo? dahilan? Hindi ma'am, kasi po sabi po sa akin, ako ang bahala dyan. Sige. Wala akong sinabing ganun, Jun. Ngayon, yung mangyayari sa bike mo, hindi ko rin alam. Sabi niya, ba't hindi mo nga kasi alam? Kasi sa'yo ko naman pinagkakatiwala. Yan. Hindi po ako abogado pero pinapakinggan ko si Attorney Lorna kanina doon sa approach niya sa mga problema niyo. Ang nakita ko lang dito ay ang kawalan ng respeto sa kapwa. Yung pakikialam mo at pagdedesisyon mo sa bagay na hindi ikaw ang dapat nagdedesisyon. In other words, masyadong pakialamero ka. Yon. So, himayin natin, si Mang June, di umano, ay nagbabayad ng 20 pesos para sa parking. Kanino po ninyo ibinabayad ng 20? Kay Jack po. Kay Jack. Tinanggap ni Jack ang 20 pesos sa anong kasunduan? Para saan yun? Ma'am, walang kasunduan po yun. Walang kasunduan. Tinanggap mo lang yung 20 dahil... Wala po pa parking po yung bike niya po. Hindi, tinanggap mo yung 20 pesos na ibinabayad niya, hindi mo alam kung para saan yon. Come on. Para ka namang baby. Binigyan ka ng candy, kinuha mo yung candy, hindi mo alam kung anong purpose. Kasi pag tinanggap mo yung 20 pesos niya, dapat alamin mo para saan ito. Ito ba ay para doon sa space na tatayuan ng iyong bike? Ano ang responsibilidad ko? Babantayan ko ba yung iyong motor? O hindi kasama yung pagbabantay? Ang kasama lang sa 20 pesos yung pagpapark mo dyan. So, doon lang may malabo na ang usapan nyo. Okay? Pangalawa,
Doon sa 500 pesos ni John na nawawala, problema natin dyan talaga, ang hirap nating patunayan. Hindi tayo pwedeng basta magturo kay Jack na siya ang kumuha. Ang isang bagay na nakita ko, Jack, na isa pang mali sa'yo, ay pinayagan mo itong si Antonio na maglabas ng pedicab na inilalabas ni Joe dahil ibinasi mo lang doon sa sinabi ni Antonio na may atraso si Joe sa kanya. Pinayagan mo siyang ilabas yung pedicab na hindi naman sa'yo, hindi mo pag-aari, wala kang kinalaman doon sa pedicab na yon. Pinayagan mo siyang paggamit. So ito ang dapat nating tandaan, ang aral na iniiwan sa atin. We should know our limitations. Hanggang saan lang tayo. At kung tumanggap tayo ng 20 pesos, alamin natin saan tong 20 pesos na ito. Para alam ko kung ano ang responsibilidad ko sa pagtanggap ng 20 pesos. Yun, pag-aralan lang natin. Maraming salamat, Mama Carla. Wala nga naman sa'yo, Brother Maraming June. salamat, Dr. Thank you. 10:02 is our time. Babalik ko tayo sa programang Dr. Love Radio Show at ang inyong mga komento, maaari niyong ipadala sa ating programa kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook page, sa Dr. Love Facebook Messenger. Maaari ho nating bigyan daan yan mamaya pagbabalik natin. Ganap na ang alas 10:03 ng gabi. Merry Christmas! 14 minutes after 10, tayo po ay nasa pangalawa at huling bahagi na ng ating programa. Bago natin i-introduce sa inyo ang ating panauhin si Lance Abellion, nais lamang bumati po ni Herbert Gaor ng magandang gabi sa ating mga listeners, as well as Shiny Hassan. Maraming salamat din kay Liberty Aspi, Gerald Semilia, Eleni Hunko ng Kuwait, si Chato sa Avedra sa Cluti, buwabati na magandang gabi at happy listening. Angelita Banataw ng Pateros, Avalon Mites, Roberto Ignacio ng Pasay City, yun daw kanyang mga kaibigan sina Ethan Shane Chua, Jeremiah Doliete at Angelo Gabriel Banaag ay nagdiwang ng kaarawan kahapon. Ayan, maraming salamat. Happy birthday sa inyong lahat. Pagbati po buhat kay Roberto Ignacio ng Pasay City. Salamat din kay Rolando Buison, kay Julieta Sugitan ng Macau. Wow. Belen Vertudazo, buwabati na magandang gabi. Minet Bien Tosok, Solayaw Henelisa, Marvin Riabad ng North Caloocan, Elizabeth Villa Gonzalo, binabati na magandang gabi. Ang pagbati buhat sa Tres Marias, Marivic, Myra and Beth, Shari Picho ng Seattle, Washington, and Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City ay buwabati na magandang gabi at happy listening. We have 15 minutes after 10. Araw ng Lunes ngayon, pagbibigay natin ng suporta sa mga Pilipinong kabataan na may kanya-kanyang mga talento. At siyempre, kapag Lunes, nagiging panauhin po natin ang ating spoken word artist. Let us welcome to Dr. Love Radio Show, Lance Abellion. Lance, good evening. Isa pong mapagpalayang Lunes ng gabi po sa iyo, Brother June, at sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay po ngayong gabi. Maraming salamat sa iyo. Thank you parang nasunog yata ang balat mo. Have you been exposing yourself to sunlight o kulang lang ng ilaw? Hindi naman po, siguro po kulang lang po sa ilaw, pero laban lang po tayo. Opo. Parang nagiging kakulay na kita. Tall, dark, and handsome, ha? Okay. Lance, ano ang inihanda mo ngayong piyesa para sa mga fans mo? Okay, so yaman na rin lamang po na bukod po sa pagdiriwang po ng Pilipinas sa pagkapanalo ni Carlos Yulo at ng iba pang atleta, ay ngayon din pong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang din po natin ang buwan ng Wikang Pambansa. Wikang Pambansa, oo. Ang tema po ngayong taon, ayon po sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang tema po ngayong taon ay Wikang Filipino Mapagpalaya. So, ang inihanda ko pong piyesa ngayong gabi ay, sigurado po ako, Brother June, at sa mga tagapakinig ay pamilyar po sa inyo ang tulang ito dahil po ngayong gabi, ang bibigkasin ko po ngayong gabi ay ang sarili ko pong salin sa Wikang Filipino ng tulang desiderata po ni Max. Wow, that's very nice. Excited ako. Sige nga, pakinggan natin. Ito ang desiderata sa Wikang Pilipino. So, hindi po.
Desiderata ni Max Erman, isinalin po sa Pilipino ng inyong lingkod. Desiderata, humayo sa gitna ng ingay at pagmamadali at alalahaning may kapayapaang matatagpuan sa katahimikan. Kung maaari, nang walang pag-aatubili, makitungo ka ng mahusay sa lahat. Sambitin ang iyong katotohanan ng tahimik at malinaw at pakinggan ang iba kahit ang mga walang pakialam at mga nagsasawalang bahala maging sila ay may kasaysayan. Umiwas ka sa mga mapagmataas at mapag-imbabaw na kapipinsala sila ng iyong kaluluwa. Kung iahambing mo naman ang iyong sarili sa iba, ikaw ay magiging mapagmataas at mapag-imbot sa dahilang may mas aba at mababa kaysa sayo. Ipagdiwan mo ang bawat mong tagumpay at bawat hakbangin, maging masigasig sa iyong tungkulin gaano man ito kaliit. Ito ay isang yamang mapanghahawakan sa paglipas at pagbabago ng panahon. Maging maingat sa pakikipagkalakalan dahil ang mundo ay mapandin lang. Subalit hindi ka dapat mabulag nito sa pagkakaunawa mo sa kabutihan. Maraming tao ang naghahangad ng matayog. At kahit saan sa buhay, makasasaksi ka ng kabayanihan. Maging ikaw, huwag kang maghanap ng atensyon o maging mapanuya sa pag-ibig na sa kabila ng pagkaligaw at kawalan ng pag-asa. Nagtatagal ito katulad ng damuhan. Tanggapin ang mga aral na hatid ng mga taon nang may pagsuko na binibitiwan ang kabataan, palakasin ang iyong loob sa biglaan mong pagkawasak. Huwag ikulong ang sarili sa madidilim na pananaw, maraming takot ang naisisilang dala ng pagkawalang gana at kalungkutan. Higit sa pagtamo ng pagtutuwid, maging mahinahon ka sa iyong sarili. Ikaw ay anak ng daigdig na higit pa sa mga puno at tala, ikaw ay may dahilan para maparito. Maging malinaw man sa iyo o hindi, na patuloy lamang sa pag-inog at paggalaw ang universo. Kaya maging payapa ka sa Diyos, anuman ang pagkakakilala mo sa Kanya. Ano man ang iyong mga gawain at mga pangarap sa maingay na takbo ng buhay, maging payapa ka sa iyong sarili. Sa kabila ng kasawian, sa limuot at pagguho ng mga pangarap, napakarikit pa rin ng daigdig. Maging masayahin, magsumikap lumigaya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Great. Wow. Isinalin niya sa Tagalog, Yes po, that's sinalin ko po sa Pilipina. one of my favorites made popular by Lake Crane. Go Yes, placidly amid the noise and haste and remember what peace there may be in silence. Di ba? Yes po. Yes Galing po, mo yes po. talaga, nakakainis ka, Lan sa milyon. Sinong babatiin natin ngayong gabi? Yes po, syempre po, binabati ko po unang-una po sa lahat si Mami Edna Abelio ng magandang gabi. Ang mga kapatid ko po sa Laya PH ng magandang gabi. Speaking po of Laya PH, maraming salamat po sa mga nakisaya at sumubaybay po sa aming unang araw ng aming 7 taon last Saturday noong August 3. At sa mga bitin po, sa mga pagtatanghal noong Sabado, kung kayo po ay bitin, don't you worry dahil magkakaroon po ng part 2 ang aming anniversary show. Ito po ay gaganapin po sa darating po na Agosto 17 sa Drink Club Cafe sa Cubao, Quezon City. 250 pesos lamang po ang drink. At syempre, binabati ko po ang aking pamilyang Abelion family, si Tito Lasincas, si Kuya Bobby at Gabi General ng magandang gabi. At syempre po, binabati ko pong muli ang aking San Fernando Laon General, Aling Lourdes po ng magandang gabi. Yan, ang iyong natatanging fan ni Lance Abellion. Maraming salamat, Lance. Thanks a lot. We'll see you again next week. Good luck to you. Thank you si Lance Abellion. 21 minutes after 10, antabayanan po ninyong isang napakagandang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi. Ito ay galing po sa Quezon City, buhat kay Ruthie. At kung sakali po na meron kayong mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, whatever, or problema na gusto po ninyong idulog sa ating programa para mapag-usapan natin at mabigyan ng counseling, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o mag-comment po sa ating live stream.
Ating oras ganap ng alas 10:34 ng gabi. Ating tutunghayan ngayon ang isang liham kasaysayan padala ni Ruthie ng Quezon City. Kung sakali pong meron kayong mensahe o komentaryo hinggil po sa suliranin ni Ruthie, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o mag-comment sa ating live stream. Or pwede ko kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, good evening. Hope all's well with you and your family. Salamat po. Call me Ruthie from Quezon City. I'm in my early 50s now, and I must say I'm very fulfilled with my career in the field of media relations. Meron po akong 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Ang panganay na babae ay kasalukuyang kumukuha ng master's degree sa London. Ang isa naman ay licensed doctor. At ang bunsong lalaki naman ay kagagraduate lamang. Masaya ako dahil nakikita kong lumaki ng maayos ang mga anak ko at nakakamit nila ang kanilang goals in life. Pero sa likod nito ay ang kwento ng pagsasakripisyo ng isang ina. Nasa elementary pa lamang ang mga anak ko nang naghiwalay kami ng tatay nila. Nalulong sa drugs at sugal ang mister ko hanggang sa magdesisyon na lamang kaming maghiwalay at nagpa-rehab siya. Ilang taon din siyang pabalik-balik sa rehab dahil sa series of relapses. Lumaki ang mga anak naming walang kinagis ng ama hanggang sa nawalan na talaga kami ng communication ng tatay nila. Dumating sa point na nalaman ko sa in-laws ko na tuluyan ang gumaling at nagbago ang mister ko at gusto niyang makipagbalikan sa akin at sa mga bata. By this time, nasa college na mga anak namin. Nakipagkita naman ako sa mister ko and I must say that the love remained. Pero nang ipinaalam ko sa mga anak ko, tutol na tutol ang 2 babae at okay lang naman ang bunso kong lalaki. Sa kabila nito, palihim pa rin akong nakikipagkita sa tatay nila and I tried to find ways na magkaayos sila. Hanggang ngayon na may kanya-kanyang karir na mga anak ko, nakikipagkita pa rin ako sa tatay nila at alam ito ng anak kong bunso. Dr. Love, gusto ko pa rin mabuo kaming magpapamilya dahil napatunayan naman ang mister kong nagbagong buhay na siya. Pero hindi sang-ayon ng mga anak kong babae. Rason nila na kaya naman daw naming mabuhay at magtiis nang wala silang tatay. Pero Dr. Love, gusto ko rin ang masayang buhay kasama ng lalaking pinakasalan ko at tatay nila. 8 years from now, I will be turning 60. Pangarap ko rin pong may kasamang asawa when my children already have their own separate lives and they start a family. Ano po bang gagawin ko, Dr. Love? Is it just right to fight for the man I love and married, even if it means hurting my 2 daughters? Umaasa pa akong matulungan niyo ko. Maraming salamat. All the best. Ruthie ng Quezon City. Maraming salamat sa iyo, Ruthie. Kayo po ng mga Dr. Lovers sa mga nakikinig sa atin. Ano sa palagay niyo ang dapat na gawin ni Ruthie? But since nagpadala si Ruthie ng liham sa ating programa, then I will be obliged to give my own opinion on the matter. Ruthie, ang bawat isa sa atin ay may kahinaan. At ako, inaamin ko rin na naging mahina din ako sa mga tukso.
katulad ng asawa mo na nalulong sa sugal, nalulong sa pinagbabawal na gamot. Hindi ko sinasabi na tama, hindi ko sinasabi na justify yung kanyang ginawa. Iyan ay bagay na mali. At yung bagay na ginawa ko ay isang bagay na mali din. Subalit ang tao ay hindi perpekto. Kahit nga mga pare, kahit nga mga obispo, nagkakasala din. Ang mahalaga sa isang tao na kumikilala sa Diyos ay yung nakikilala ang kanyang pagkakasala at umaangat, umaahon doon sa kanyang pagkalugmok sa isang kasalanan o sa isang maling desisyon sa buhay. Sino naman tayo para tuluyan nating itakwil ang isang tao na nagsumikap na makaahon? More than ever, ito ay asawa mo na pinakasalan, sumumpa kayo na magmamahalan at paglilingkuran ng bawat isa sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, till death do you part. Hindi ka naman ginulpi, hindi ka naman sinaktan ng asawa mo. Well, emotionally, maybe he did. But physically, hindi ka inabuso ng asawa mo. Nagkamali siya and he realized mali yung ginawa niya. And so, nilabanan niya hanggang sa nakarecover siya. And that was good. And even God Himself would be happy to see na itong asawa mo ay nagbago. Now, paanong gagawin ko, Dr. Love? Yung dalawang anak kong babae na mga professionals na, ay ayaw na tanggapin ko ang kanilang ama. Alam mo, ayokong sisihin yung dalawa. Kasi yung dalawa, maaaring nawala ng amor dahil lumaki ang mga bata na wala ang ama. Nagkahiwalay kayo. Ipaliwanag mo sa mga anak mo na kaya kayo naghiwalay sapagkat it was your mutual decision sapagkat mas makabubuti sa mga bata na hiwalay na lamang kayo. Subalit nagbago ang lahat at ipinakita ng asawa mo ang pagbabago niya. Now, the problem here is ayaw ng dalawang anak mong babaeng mga professionals na tanggapin muli ang asawa mo. Ito ngayon ang tanong. Hanggang kailan mananatiling dalaga itong dalawang anak mong ito? Yung isa ay doktor at yung isa ay whatever. May masters, kumukuha ng masters sa London. Hindi ba sila magmamahal? Wala ba silang plano na magtayo ng sariling, bumuo ng sariling pamilya? And when that happens, iiwanan ka ng dalawang anak mong yan. So, sinong magkakalinga sa'yo? Yung anak mong bunso na lalaki ay maaaring makatagpo din ng mamahalin at mag-asawa. At priority niya ang kanyang pamilya, hindi ikaw. So, anong mangyayari sa'yo? Maaaring ikaw ay maiwang nag-iisa sa bahay. Tatanda kang nag-iisa sa bahay. Paano kung kumati yung likod mo? Sinong magkakamot ng likod mo? Paano kung katulad ka ni Brother June na may diferensya na sa tuhod na pagtatayo ay talagang nahihirapan dumakad because of arthritis? Paano kung gusto mong uminom ng tubig na malamig? Walang mag-aabot ng tubig sa'yo. Sinong magkakaroon ng kape mo sa umaga? You know, ito yung mga maliliit na bagay, pero ito ang role ng mag-asawa. They complement each other. At sinabi ng Panginoon, huwag paghiwalayin ng tao ang pinag-isa ng Diyos. So, kung ako ang tatanungin mo, Ruthie, ipaliliwanag ko sa mga anak ko na hindi ko sila maaaring maasahan sa pagtanda ko at nandyan pa rin sila sapagkat magkakaroon sila ng kani-kanilang pamilya.
at ikaw ay sumumpa sa Diyos na makikisama, magmamahal at paglilingkuran ang iyong asawa. Hindi bali kung asawa mo'y nanatiling adik sa pinagbabawal na gamot. Ako na ang unang magsasabi sa iyo, hiwalayin mo yung kambing na yan. Pero hindi, nagbago at ipinakita sa iyo ang pagbabago niya. Karapat dapat lamang nabigyan siya ng isang pagkakataon at patunayan mo na mahal mo pa siya. And that what matters most. Yung pagmamahal mo, sabi mo, mahal mo pa siya. In other words, huwag mong sirain ang pagkakataon na kayong dalawa ay magsama hanggang sa inyong pagtanda. Alam nyo, pangarap ko na pag ako'y hindi na talaga pakikinabangan at hindi na pwede dito sa 92.3, gusto kong maupo na lamang sa tumba-tumba katabi ng asawa ko at tinitingnan ko na lamang ang paglubog ng araw. You know, kasama ng asawa mo. Maaaring hindi maunawaan ng iyong mga anak sapagkat nawala ang amor nila sa iyong asawa. Pero kinakailangang maunawaan nila na mahalaga para sa iyo na makasama mo ang iyong asawa sa iyong pagtanda. Sapagkat hindi magagarantihan kung paano tatratuhin ka ng iyong mga anak kung meron na silang sariling pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. At ang awiting confidential, 3 minutes before 11 o'clock. Gusto kong bigyan daan yung mga reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating liham kasaysayan. Si Marvin Riabad. Sabi niya, follow your heart, Ruthie. Ang mahalaga, nakita mong sincero ang kanyang pagbabagong buhay at sa huli, kamatayan lang ang maghihiwalay sa inyo dahil kayo ay kasal. Samantala si Wilms Reyes, sabi niya, good evening Dr. Love. For our letter sender, give herself a chance na maging masaya. Sabi nga niya, she still loves his husband. Kaya accept and stay together again. So that when she gets older, handa siya alone, meron siyang kasama. Me, myself, na siya. Yun, me, myself, na siya. Thanks. Di ba? Yan ang sinasabi ko kasi at the end of the day, sila pa rin mag-asawang magsasama. At aminado naman si Ruthie na mahal pa niya yung asawa niya at yung asawa ay gustong magbalik para mabuo ang pamilya. So, meron pa bang mas dakila doon? Well, abangan ho natin bukas kung ano ang ating magiging liham kasaysayan. Very interesting stories at ang mga values na iniiwan ng programang ito sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumangkilik sa programang ito, sa lahat ng mga nakasama natin. Ang buong production staff po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager na si Cherry Baile, ang ating producer, Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, ang ating Technician Rome Ortigas, Orad Operator Mike Santillan, PA and Avid Operator Jairian Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, nagpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.